Nagtrabaho pa ako sa McDo. Hindi dahil gusto kong magtrabaho or gusto kong kumita, pero dahil gusto kong maipantay yung sarili ko doon sa asawa ko. Kasi yung girlfriend ko nung time na yon. Kasi yung girlfriend ko nagbi-business, nagtitinda ng mga bracelet, basta umahanap ng paraan para kumita. Ako ito nagdodota, nag-uubos ng pera. Kumpara sa kanya, wala ako. Pero dahil kakapush niya sa akin na hindi siya yung soft na push na parang kakausapin ka ng matino. Hindi bro. Siya parang medyo paparinggang ka ng onte na parang nandiyan ka lang. Yung mga ganong tono. Ewan ko kung na-imagine. Minsan kasi ganun tatatak sa tao. Yeah. May ganyan, sometimes that's the only way to get through someone. Correct. I agree. Ako nasasaktan. Pero pag natapos na yung argument, nare-realize ko na parang ganun lang ako. Tanungin kita, bro. Sa tingin mo kung wala yung wife mo ngayon by your side, do you think you will still achieve it? The way kung ano yung meron ka ngayon? O feeling mo ba kung wala yung wife mo, mas successful ka pa? Or sa tingin mo mas successful ka ngayon na nandyan siya? Yung real real answer talaga, bro. Actually, bro, hindi ka pa natatapos magtanong. Alam ko na yung sagot. Kailangan sagad. So kung gusto mong podcast, sagad mo yung podcast mo. Gusto mo mag-sports, kailangan gumaling ka dyan na para ka talagang galingan mo athlete no? talaga. Yun ako, because that is my character as a person. However, ang napansin ko, minsan, from good, na sanay ako na mag-isa lang. Parang huwag niyo akong pakialaman, akin to. When you're starting, you're at the point na kinikilala mo sarili mo. You're becoming self-aware. What can I do? What skills I can build upon? At darating yung point. Pero nung nakalala ko na kasi yung wife ko, nakita ko yung napakita niya sa akin, not by showing but by dictating kung ano yung pwede ko pang gawin. Kasi background lang, tambay lang naman ako dati. Dota boy, Ragnarok boy, mga ganyan. May pala sabihin, di lahat ng tambay walang pag-asa. Oo nga eh. Diba? Kailangan lang ng tamang partner to support, to push, parang ganun. Kasi ganun nangyari sa akin. May tanong, sorry tumatalo yung isip ko, pero gusto ko na itanong sa'yo ngayon. At that point, wala ka pang like goal or vision in your life. Hindi ka naman sumuko sa sarili mo na time. May gusto kong mangyari. Especially maiangat yung pamilya. Mga ganyan, maging provider. Pero not to the extent na G akong abutin. Ang topic natin for tonight, totoo nga ba? O totoo bang mas mabilis maging successful kapag may partner ka or kapag mag-isa ka lang? Nako, marami tayong input lahat dyan. Pag-usapan natin dito, kwento mo sa buhay. Kasamang mga pogs, ilabas lahat ng tunay. Mag-relax na tayo, sober man o tipsy. Aral makukuha mo sa Life Over. Hey everyone, and welcome to another episode of Life Over Whiskey Podcast, where we share valuable life lessons and stories you can learn from over a glass of whiskey. My name is Brian. And I'm Gerald. Direct Jen, nandito pa rin tayo sa napakagandang studio, Triton Studios. Triton Entertainment, maraming salamat. Hindi, tsaka ang galing ni Triton Studio. Bakit? Kung anong theme na gusto mo, kaya nilang gawin. Ay, grabe. Diba? Parang may naisip akong team direct. Anong theme? Ay, wag na lang pala. Pero certified pogs pare. Kaya nila yan. Kaya talagang certified pogs. Maraming salamat Triton Studios for allowing us to use your space. And definitely, if you're interested, you can check out their place. You can rent it out starting this September 2025. Ayun na, Direk. Pakilala ko na ang guest natin for tonight. I'm excited because this person is also a creative. Grabe, puro creatives ang na-invite natin. And I feel like he shares the same energy. And if I may very briefly introduce, he is a director, content producer, and founder of Elias Video Creatives. Mga ka-whiskey, mga ka-lobarkada, let us all welcome Ibi Fajardo. Ibi! You know. Magandang gabi sa'yo, bro! Magandang gabi, bro. Thank you kasi na-invite nga. So, ako rin, I'm watching your episode, Life Over Whiskey, kasi, yun nga, sobrang fascinated ako about life. So, kaya mahilig akong makinig. Hindi ako masyadong masalita, pero mahilig akong makinig. Etong podcast na to,
puro storya ng mga malulupit na tao na masarap pakinggan. Kaya parang ang daming natutunan from your episode. So, And yeah, now thank you're you. here. Nandito na siya, Direk. Pero Direk, Malupit na tao. Yan, oo. Ang topic natin for tonight, totoo nga ba? O totoo bang mas mabilis maging successful kapag may partner ka or kapag mag-isa ka lang? Nako, marami tayong input lahat dyan. Lalo na ang low barkada, for sure. So kung may input kayo dito, pag pinanood nyo to, mag-comment down below lang kayo ha. Maging successful ka nga ba kung ikaw lang mag-isa or kailangan ba talaga may partner ka? Pero bagong lahat, EB, if we may learn from you and maybe understand who are you nga ba talaga? What's your story? Yeah, so for those na siguro marami naman na hindi nakakilala, no? So, ngayon, I'm a director. I have this agency called Elias Video Creatives nga. Pero back then, by profession, motion graphic designer ako. Pero ang kaalam ng iba, video editor. So, parang ganun. Pero yun nga, nagsimula yun dahil bata pa lang ako, parang mahilig na ako mag-PowerPoint. To the point na parang pag kumakain sila mama, ang inaasikaso ko yung PowerPoint namin, pamilya, parang ganun. So parang pinaglalaroan ko lang yung kwento using PowerPoint na sa laptop ni Papa or sa computer ni Papa ng time na yun, yung box pa yung monitor. Ganun. So, na-develop lang yun, Paint, Windows Paint, parang yan, nag-drawing din ako dyan. Unti-unti ko siyang na-nurture na parang naging into arts na yung mga Interest nagdang mo. mga panahon. Parang ganon. So, nung nag-high school ako, isa sa mga trabaho ko lagi kapag may mga projects ay mag-edit ng mga presentations, mga designs, mga ganyan. So, laging yan yung role ko lagi sa mga ano. Hindi ako yung tipo ng tao na nasa leadership role. Pero ako yung tipo ng tao na builder ng mga bagay-bagay to the Parang point ano pala na to dark horse pa. Diba? parang ganon. So, hanggang sa na-realize ko na lang nung college, isa sa mga pangarap ko nun ay magsiman. Nagsiman ka ba? Hindi ako nagsiman. Pangarap mo lang siya Pero dati. Pangarap ko lang siya. graduate ka ng anong course? Graduate ako ng mass communication. Mascom. Dahil, Pa tayo. Ako, Sa mass parang tayo communication. mag-jowa direct ha. Oo nga eh. So, mascom ka, bro. Oo. Nag-mascom ako dahil, Layo. Sabi mo gusto mo magsimon, tapos ayun nga, nag-mascom. pangarap ko magsiman, pero na-realize ko hindi ko pala siya pangarap. Dahil parang binacktrack ko yung buhay ko. Mahilig pala ako sa design. Mahilig pala ako mag-create ng mga presentation. Imagine mo, bata siya, PowerPoint ang nilalaro. Pero bro, if you don't mind me asking in relation lang kasi hindi namin natanong nung umpisa, did you grow up from a rich family, middle class, or poor family? Para ba sa context lang ng mga low barkada natin? Na pinanganak ako na may pera kami. Kasi yun nga, just to let you know, pinanganak ako sa Bahrain. Bahrain. Sa ibang bansa. Yes. Okay, ibang bansa pala. So, syempre, si Papa OFW, dinala niya kami doon. Or dinala niya yung mga kapatid ko doon, tapos doon ako pinanganak. So, okay kami noon. Pero pagdating dito sa Pilipinas, Umuwi na kayo. umuwi na kami. Syempre, di ko pa alam, baby pa ako. Umuwi na kami. Unti-unti nang bumaba yung Nawala yung status mga ng life. pinaghirapan. No? Oo, parang ganun. Kumbaga, bumagsak kayo. Yes, bumagsak. So, ganun nangyari. Yung sinabi ko kanina tungkol sa mass communication, yung tinukap kong course, dahil yun yung may pinakamurang tuition fee sa Marikina. Kasi graduate ako ng pamantasan ng lungsod ng Marikina. Bala ko sana nun mag-FEU, Ateneo. Siyempre, yun yung mga pangarap ng mga kabataan, di ba? Mag-ganun school. Pero dahil kulang yung pera, dito lang tayo sa malapit, which is sa Marikina. Syempre, yung ano bang pwede kong kuning course? Mass communication. Kasi binacktrack ko nga yung buhay ko, doon ako mahilig. Actually, ang connotation nga pag mass communication ay into broadcasting, di ba? Journalism, parang ganon. Which hindi ako.
Pero nakita ko kasi dun sa curriculum ng mass communication, may parang film doon, film production, Okay. mga ganon. Kaya yun nga, during college, parang yun lang talaga yung gusto kong mga klase. Parang ganon. Yung iba, binabagsakan ko na parang lagi akong mga incomplete dun sa mga subject yun kasi nakakatamad. Parang ganon. Kasi nga, dun lang ako sa film production. Doon ka pinaka-interesado talaga. Yes. Oo. So technically, your agency caters to photo, video, graphics, or events, anything under the sun. No. Basta't Hindi ano rin. lang, So, we specialized video talaga. video. And Video plus editing. yes. Shooting and editing, strategizing kung anong One of content. the things that I yung was interested also sa mga na pinoproduce mo content. Kasi right now, you're not just producing content for other people, but you're also creating content and producing for yourself. Yes. And one of the things I like about what he's doing right now is changing the perspective, lalo na mga business owners, na imposibleng mag-create ng napakadaming content in a short amount of time. In fact, what was that? 24 videos in one day? In 24 hours, In yes. 24 hours. So they were able to produce 24 videos in a span of 24 hours. Hindi lang videos na record ha. Edited videos already. For their clientele. And that to me, okay to So I think yun yung knack mo din eh. You have a knack in terms of the specialty, which is again video production. In fact, nagsisimula na sila mag-podcast production. Nice. Kaya hawa-hawa na to, Hindi guys. pa nagsisimula Kaya kung akin. kayo hindi pa kayo mag-podcast, ako mag-podcast na rin kayo. Pero eto na. Eto na. Pag-usapan na natin ang topic, 'di ba? Ang topic natin is mas magiging successful ka nga ba kung may partner ka? Or Or mag-isa ka lang. mag-isa ka lang. Pero dito kasi hindi lang ibig sabihin ng partner is boyfriend, girlfriend, asawa, ano, also partner, like a friend, 'di ba? Or a business partner. So, ano opinion nyo? I'll start with you first. Ano opinion mo? Ako, syempre na bilang nasa creatives, so nasanay ako na mag-isa lang. Parang wag niyo akong pakialaman, akin to. Parang ganon. Syempre, I'm working with a team back then na nasa corporate pa ako. So, akin tong editing, bahala na kayo sa iba. Akin tong project na to. So, doon ako nabuhay. Or doon ako nasanay. Pero, may darating talaga yung punto na parang mauubos ka. Na marirealize mong kulang ako para sa project na to. Kulang ako para i-handle tong responsibility na to. Kasi may mga bagay na hindi ko kayang gawin. For example, yung pakikipag-usap sa mga tao. Or yung malasakit sa mga tao. Isa yan sa mga hindi ko natutunan back then. Kasi nga, sanay ako, akin lang to. Parang gano'n. Pero na-realize ko, nung unti-unti nang nag-grow or nag-scale, kailangan yon sa buhay or kailangan yon sa career na meron kang, may some sort of pakikisama ka sa mga tao. Lalong-lalo na dun sa mga team, internal team. Lalo na kung ikaw yung mismong kakausap ng kliyente, mga ganyan. Yun yung hindi ko napagdaanan. Kaya, para sa akin, kung naging aware ka na sa kung hindi mo, sa mga bagay na hindi mo kayang gawin, baka merong ibang taong pwedeng tumulong, pwede mong makasama doon sa kung ano man yung ginagawa mo. In my case, parang isa sa mga hindi ko kayang gawin, lalo sa status ng, yung sa current ngayon, na parang kasi ngayon parang meron akong agency, may team na nililid, ganyan. Isa sa mga hindi ko kayang gawin ay makipag-coordinate lagi sa mga tao sa kung ano yung gagawin nila, sa mga ganyan-ganyan. Yun. Siyempre, work from home or yung office ko, bahay ko, parang ganyan. Siyempre, nakikita ng misis ko yung mga nangyayaring mga alitan, mga ganyan, or mga meeting na walang patutunguhan, mga ganyan. Naiinis siya. Kaya, ang nangyayari, pumasok siya sa eksena. Parang, ako na Sumama siya sa ano. Ako na So, mag-handle what does she does? Like, tinutulungan ka to manage projects? Yung misis ko is back then, associate producer siya ng ABS-CBN. So, for me, magaling siyang tao. Meron din palang background. Yeah, oo. Kasi magka-classmate kami nitong misis ko na to.
Pero magkaiba kami ng ginagawa. As in, different level. Yung kaya ko, hindi niya kaya gawin. Complementing. Ganyan kaya. nangyayari. So para sa'yo, bro, I guess, sa mga sinabi mo, mas pabor sa'yo may partner ka. Mas madali yung buhay pag meron kang partner. Sa negosyo or anything in life, kahit magtatrabaho ka, basta as long as may katuwang ka or may katulong ka, mas pabor ka doon. Mas pabaro ko dun. Kaysa sa self-made. For sure kasi may may onting bahagi dun sa ginagawa mo na may ibang nakakatulong sa'yo na baka hindi mo lang nare-recognize. Parang ganun sa akin. Pero I think for me, kailangan talaga ng someone na To guide you and to complement you. To No? balance Yes. it out. How about Yeah. you, bro? Ako, I guess we can take it in phases. Both are correct. Magiging successful ka by yourself, maging successful ka with the right partner at sino man yung kasama mo. And I'm coming from when you're starting, you're at the point na kinikilala mo sarili mo. You're becoming self-aware. What can I do? What skills I can build upon? At darating yung point na marirealize mo you can only do so much alone. I like what you said nga na you get to realize that there are things that you cannot do. The only way that you can scale up at grow whatever this is, whether it's relationship or business, is to find the right people that complements you. And by doing that, mas mabilis yung growth talaga. Mas mabilis mo makakuha kung anong gusto mong makuha at makamit. So to me, both have merit. Siguro maturity comes when you realize that you cannot do it alone. How about you, Derek? Ako sa akin, ano ba, Bray? Siguro, it depends on your situation. So, what do I mean by that? Ako kasi, I'm speaking in behalf of my personal experience. Okay. I can be so-called good. Wag na natin ilagay sa great kasi yung great parang self-proclaimed great kayo. So, good na lang. Ako, I'll make sure na everything that I do, I'll be good at it. Ayoko yung parang hindi yung half-baked. Kailangan sagad. So kung gusto mong podcast, sagad mo yung podcast mo. Gusto mo mag-sports, kailangan gumaling ka dyan na para talagang Galingan mo athlete na no? talaga. Oo. Yun ako, because that is my character as a person. However, ang napansin ko, minsan, from good, you can be great if you have the right partner. So paano ko nasabi? Two things. I'll start first with my wife. Ako, I give credit to everything that I have right now. You wanna know why? Even if I did it myself, but she was there when I have nothing. Siya yung nagpupush sa'yo na galingan mo, magaling ka. Meron kang angking galing na kahit ikaw tingin mo sa sarili mo, hindi ko kaya to. Pero may taong naniniwala sa'yo. So if that person pushes you to the next level, isa lang ibig sabihin nun. From good lang ako, naging great ako. Di ibig sabihin, effective yung may partner ka. Number 2, podcast. I did a content before. It's not a podcast. It's a mini-series called Kalye Pop. So, at that time, it has its own traction. May traction naman siya. But I wouldn't say as compared to Life Over Whiskey. But when me and Brian joined up together, parang feeling ko, mas bumilis yung traction as compared before. Simply because may gift siya na wala ako. And meron akong gift na wala sa kanya, which complements us. So, ending? Life Over Whiskey. Diba? Yun. So, which is super successful. malayo successful. na, pero malayo Malayo pa. So, yun yung opinion ko. Parang, for me, if you want to build great things in life, I would always go with a partner. But if you want to be good, then you can go on your own. Bihira yung nagiging great pag sarili lang. Curious ako dito kasi naglalaro lang sa isip ko habang sasalita ka direct. Ano yung limit para hindi ka maging dependent dun sa partner mo? Ano yung limit? Para hindi ka Or maging... meron nga ba? Dependent. Kailangan nga ba? Kasi Well, di ba Kasi may mga successful, times. di ba? Yeah. Like, baka mamay,
salang-alang mo sa partner mo yung success mo, di ba? Yeah. Ang ganda ng tanong, Yeah, pwede siyang podcast host. maganda. Well, ano yung limit? Well, ako kasi dapat meron kang accountability. Love that. Meaning, alam mo kung ano yung role mo as a person. With or without your partner, tuloy lang ang buhay. Diba? Kasi hindi pwedeng, wala si Brian ngayon. May opportunity kumatok for Life Over Whiskey. Kailangan namin i-intervene yung tao na yun. Hindi siya available. Should I stop without Brian? Of course not. Of course, Brian will tell me, go, direct, shoot mo yan, kahit wala ako. And vice versa. So that's a perfect example na hindi ka pwedeng all the time nakarely lang sa desisyon ng ibang tao. It has to be you also as yourself. Actually, the first step talaga in a great partnership is being able to acknowledge your own sets of gifts at yung gifts ng partner mo. And knowing that allows you to find ways paano kayong mag-work together. Paano mag-meld. Coexist. Coexist. Because, it's yin and yang. May differences the perfect kayo. partnerships are like the total opposites. Sometimes you nag one another, pero kasi you see a different perspective na you can offer to both sides. Yeah. Right? And that makes you be able to expand yourself a lot more, if that makes sense. Yung mas kaya mong makita yung mga bagay na blind spots mo pala, siya lang yung nakaka-offer of that kind of perspective. Correct. Diba? Tanungin kita, bro. Sa tingin mo kung wala yung wife mo ngayon by your side, do you think you will still achieve it? The way kung ano yung meron ka ngayon? O feeling mo ba kung wala yung wife mo, mas successful ka pa? Or sa tingin mo mas successful ka ngayon na nandyan siya? Yung real, yung real answer yung totoo. talaga, bro. Actually bro, hindi ka pa natatapos magtanong. Alam ko na yung sagot. Okay. Na hindi. Hindi. Ito, alam to ng mga tropa ko kung gaano ko kawalang kwenta dati. Okay. So, yung background ko kasi, average Joe, yun nga, hindi naman naririnig. Though meron akong experience na nag-theater ako, nag-taekwondo player ako, na nakagkakaroon ako ng medal as a player, as an, So achiever ka pa rin without your wife, achiever ka na ever since. not the achiever, pero nagkakaroon. Parang ganon. Pero nung nakalala ko na kasi yung wife ko, nakita ko yung napakita niya sa akin, not by showing but by dictating kung ano yung pwede ko pang gawin. Kasi background lang, tambay lang naman ako dati. Dota boy, Ragnarok boy, mga ganyan. Di ba sabihin, di lahat ng tambay walang pag-asa. Oo nga eh. Di ba? Kailangan lang ng tamang partner to support, to push, parang ganun. Kasi ganun nangyari sa akin. May tanong, sorry tumatalo yung isip ko, pero gusto ko na itanong sa'yo ngayon At that point, wala ka pang like goal or vision in your life. Hindi ka naman sumuko sa sarili mo na time. May gusto kong mangyari, especially maiangat yung pamilya, mga ganyan, magkaroon, Pero hindi clear. maging provider. Pero not to the extent na G akong abutin. Parang ganon. Compared dun sa, nakalala ko na yung misis ko, or girlfriend pa lang noong time na yun, dun ko na nare-realize na kailangan kong magawa talaga. Parang ganon. Kasi siya nagagawa niya. Yun talaga yung nangyayari. Siya nagagawa niya, nagpo-provide siya sa pamilya niya, mga ganun. Ako kasi may tatay naman ako na nagpo-provide sa amin. Ganyan. Bunso ako eh. Bunso ako. May kuya ako, may ate ako. May may switch. May switch Parang May may switch. inspiration ka no? Kasi ang nangyari sa amin bro, yun nga, di ba editor ako eh, sa corporate, ganyan. Nagtrabaho pa ako sa McDo. Hindi dahil gusto kong magtrabaho or gusto kong kumita, pero dahil gusto kong maiangat, maipantay yung sarili ko doon sa asawa ko. Kasi yung girlfriend ko nung time na yun. Kasi yung girlfriend ko nagbi-business, nagtitinda ng mga bracelet. Basta umahanap ng paraan para kumita. Ako ito nagdodota. Mag-uubos ng pera. Para ganun. So, inaangat ko yung sarili ko para makapantay doon sa performance niya. Parang ganun. So, naging editor ako sa corporate.
siya napopromote from researcher to producer to segment producer to associate producer, mga ganyan. Ako editor lang. Parang 1K per year yung pinopromote sa akin. I mean, yung sahod ko. Parang ganun. So, kumpara sa kanya, wala ako. Pero dahil kakapush niya sa akin na hindi siya yung soft na push na parang kakausapin ka ng matino. Hindi, bro. Siya parang medyo paparinggang ka ng onte na parang nandiyan ka lang. Yung mga ganong tono. Ewan ko kung na-imagine. Yes, Minsan kasi ganun tatatak sa tao Yeah. May You know, ganyan, sometimes that's the only way to get through someone. Correct. I agree. Ako nasasaktan. Pero pag natapos na yung argument, nare-realize ko na parang ganun lang ako. Parang ganun. So, nakatulong. Sinilaban. Parang parang Sinindihan, no? Sinindihan. Sinindihan. Yeah. Hindi ko alam kung yun yung right, pero meron pa yun. Parang, basta yung naging fuel niya. Yeah. Gasolina Diba? niya. Pero alam mo, I just realized something. No? We keep on discussing or let's say rebattling about ikaw ba dapat mag-isa? Para kaya mo ba maging great mag-isa? Or kailangan ba ng partner? Dinidebate natin to lahat. But in reality, you wanna know what? No man is an island eh. Kasi kahit soloista ka, let's say sino ba mga top speakers in the Philippines? O let's say Francis Kong. Sino pa ba ibang artista na sikat sila on their name? Let's say Vice, for example. Vice ganda. Yes, pwede natin consider self-made sila, but in reality, there are a lot of people behind the scenes that help those people. Hindi magiging Francis Kong si Francis Kong without the people behind it. Hindi magiging Vice ganda si Vice ganda without the people behind it. So, parang sa akin, sa opinion ko ngayon, it's never you, it's us. We. Diba? Yun yung ako, that's my thing. And we do have individual greatness talaga. But greatness comes from learning that you can only do so much by yourself. May limitation. And there's a limitation. Yeah. Ako, I think, bro, yung pag solo ka, parang it's, masisimulan pag ikaw lang mag-isa. Siyempre, wala namang ibang magtatayo sa'yo kundi ikaw lang. Ikaw lang. Hindi para You have hintayin to yung iba. stand by your own two feet. Diba? To start, pwedeng ikaw mag-isa. Pero to sustain it, kailangan mo na talaga ng tulong ng iba. Totoo yun. Di ba? Hindi, ito lang share ko lang sa inyo. Before pandemic, I had a company called Paper Street Production. So technically, we shoot commercials, anything to do with photo and video. Ako ang nun. Ako ang director, ako ang editor, but I have a photographer and a cinematographer. Ilan kami sa team? 7. Okay? But, naisip ko, ang dami kong ginagawa nun eh. Minsan nagsushoot din ako. Nagdi-DOP ako minsan. Nagdidirect ako. Nag-edit ako. Then I realized, 2020, we formed an ad agency called Ayo. So technically, 4 kami. May isang specialty niya, graphic design. Yung isa, copywriting. Ako, directing. Tapos yung isa naman, VFX. So, alam mo nung nag-join forces kaming 4, boom, ang bilis. So, ang sinasabi ko, parang mas magandang output kasi yung utak mo, nakafocus ka lang sa isang task. Diba? So, ano yung point ko? Ang point ko talaga, kailangan may partner ka pa rin. Merong talagang taong tutulong sa'yo. Hindi pwede ikaw lang, bro eh. Tsaka imagine niyo guys, kung magaling ka na sa ginagawa mo, at sinamahan ka pa ng magaling sa ginagawa niya, ano kaya mararating mo? No. Greatness. Greatness. Pero Diba? ito, kunyari, solved na. Sige, kailangan ko ng partner. Pero paano yun mahanap? Ay. Or, Naku, magandang tanong yan. Parang, teka, balik to. Eto tayo. interview ba tayo dito? Show to. Show mo ba to, bro? hindi, kasi syempre, di ba, sige, kailangan nga Okay. talaga. Pero madami nga akong tropa, madami akong kakilala, pero sino kaya sa kanila? Yeah. Should I go first ba? Or Sige, you wanna go sige. first? Okay. Mas marami kang experience. Okay. Siguro choosing the right partner. Number 1, siguro the obvious first. It's gut feel. Yun muna yung obvious ha. Gut feel mo. So, kung umpisa pa lang, it feels light, then it's right. Yeah. Most likely. So, pag magaang to kasama or but there's something
about that person na parang ganda ng bukas sa mukha or magaan eh. Oo. So, dun pa lang, maganda na yung umpisa, mukhang okay. Yun yung isang the Sign. obvious. Isang sign. Number 2, through time mo rin malalaman eh. Yung talaga may concrete ano ka, parang, ako rin, i-relate ko kay Brian, we have arguments. Let's say, I wouldn't say most of the time, but maraming beses. Pero, to the years, nakikita mo yung differences nyo and you're willing to adjust. Because if you're not willing to adjust, hindi rin willing to Hindi adjust yung isa mag-workout eh. Oo, hindi siya reciprocal. Mm. 'Di ba? Hindi may reciprocate ng tao. So, parang feeling ko choosing the right partner is number 1, gut feel, and then number 2, tested through time. That's the true time. Kumbaga, through thick or thin. 'Di ba? Mm. Hindi lang puro wins, pati sa lose kasama kayo. Yung paghahanap sa Ano partner, naman? para sa akin, it's test and verify eh. But again, if we talk about it in a step by step, is being able to put yourself out there first. Pag klaro ka na sa sarili mo and you start putting yourself out there na, oh hey, okay na ako, I guess I'm doing this and that, and I'm realizing na I need help, I need support. Once na ma-acknowledge mo yon and you open yourself to the market of partnerships. You explore first, siyempre, sa mga kaibigan, sino ba dito yung may knack sa ganitong bagay na hindi ako magaling, alam mo yun, that could complement me. And the third and last is, just like a direct, it's tested through time in a sense na when you're compromising, so as long as it's not taking away Your kung sino ka ba identity. talaga, Yeah. or baka out of character ka na because you're with him. If that's the case, then it's not a good partnership. I agree. So even if we have arguments na may mga disagreements kami, hindi naman siya to the point na I'm not myself anymore. Alam mo yun, na I'm becoming someone I don't like. Yeah. Oo. Seeing in Just to front of the adjust. mirror. Right? Kumbaga yung character mo iba na, in question na. Am I still the same? Am I still me? Yeah. You know, so if hindi, then it might not be the partnership you would want to be part of. Pero kung, you have arguments, pero at the end of the day, you still maintain good relationship. You compromise, give and take, 'di ba? Hindi naman lagi dapat ikaw lang, Yeah. 'di ba? And that's for me the way na mahanap mo yung tamang partner. Ikaw ba? Pero Paano mo mahanap? Pwede bang i-anchor ko lang bago niya sagutin? Oh, ano yan? May isa lang. Meron ako nakalimutan. 2 sinabi ko, 3 sinabi niya. Meron isa eh. Oh, pahabol. Oo, pahabol to. At saka ano baka yan? maging controversial to, isasagot ko. Oh. Pag alam mo kung paano malalaman na tama yung partner mo, kailangan di greedy. Kapag greedy, red flag yan, bro. So kailangan yung partner mo is always fair. That's how I see it. Yun lang. Okay, pag nagbibigay ka, babalik din sa'yo. Yeah, di ba? Hindi ka pwedeng me, bro. Oo. Hindi pwede. Ikaw ba, Ikaw. Ibi, paano mo mamahanap ang right partner? Pero sagutin mo yan sa pagbabalik ng Life Over Whiskey. It's about time, tanungin ka namin sa ating segment, ano ba ang top 3 qualities ni Ibi? Oo. Top 3 qualities. I think naglalaro sa utak ko yung number 1 ay very systematic. Organized to. Not an organized person, pero systemize yung mga bagay-bagay. Leveraging using systems. So, for example, yan sa desktop ko, alam ko kung nasan yung mga notes. Dito yan sa bandang kaliwa. Dito yan sa bandang kanan. Alam ko yung mga step 1, step 2, gagawin ko for a certain task, mga ganon. Kaya rin, nagagawa namin yung 24 videos in 24 hours kasi make sure ko na nasistema yung mga bagay-bagay to the point na kaya siyang magawa ng mabilis. So, Sabi nila, kapag tamad ka, gumawa ka ng system. actually, yan. Ako, tamad akong tao eh. So, bilang tamad, talagang make sure ko na pinaplano yung mga bagay-bagay para pag nandyan na yung hikahos or ginagawa na yung isang bagay, medyo chill na lang. Kasi kaya tumakbo niyan kahit wala ako masyado. Parang gano'n. Exactly. Kasi sinistema na. So, yun yung number 1, systematic or systemize. I think yung number 2 ay siguro common na rin to sa iba, pero I think more of the solution more than umiyak. Parang ganon. So, Problem solver.
Problem Yes. solver, we would say. Agad-agad. Yun, parang ganun akong, I think yun yung pangalawa sa top, sa traits ko. May mga moments na may nagkamali, pero ako, imbis na magmukmok, What inisip now? ko, Ano yung pwede mong anong gawin, no? pwedeng gawin? Hindi yung, bakit nangyari yan? Bakit ganito nangyari? Pero hindi, okay, sige, yan yung nangyari. Anong kailangan para hindi na mangyari yan uli? Mga ganon. So, yun yung number 2. I think yung number 3, kino-consider kong traits yung pagiging tamad actually. Kino-consider ko siyang may best traits. Kasi, lalong-lalo na pagdating sa, yun nga, sa business or sa kung anumang task, dahil nga may traits akong tamad, hahanap ako ng paraan para hindi ko na yan paulit-ulit gawin. Mga ganun. So, I-rephrase lang natin, instead of saying na tamad, sabihin na natin madiskarte. Yeah, madiskarte. I guess. That's the proper, mas madiskarte. Yeah. Kasi tamad in itself is disempowering siya eh. And tsaka hindi ka na maghanap ng paraan kung tamad ka. Kung tamad ka talaga. But kasi ikaw, nag-evolve na yung katamaran mo. May ganun pala. New breed of Pero katamaran. tama, galing siya sa diskarte, Yes. parang ganun. So, tamad ka na nung umpisa, pero because you want more in life, so to speak, you were able to change yung characteristic mo na yun, or I guess personality mo na being tamad to being madiskarte. Kasi what does it need to take for me to do a certain task at the shortest amount of time? Right? So, I would say kung gusto natin na medyo mas empowering, Yeah. madiskarte. Gets. Kwentong mental health. So, ikaw, kamusta ang mental health mo? So, we have here our own life cards available over Shopee, Lazada, and TikTok. In Partnership with Untold. So, Untold Life Over Risky cards. And on each card, may question lang siya. Pili ka. Read the question Ano out basahin loud. ko? Yes. Okay. Alin ang pipiliin mo? Bumalik sa nakaraan o malaman ang mangyayari sa hinaharap? Maganda Pero to. sagutin mo yan after mo shumat. Shot Sumat ka na muna. ako bago ako. Oh, Shot shumat ka ka ulit. ulit. Ikaw ulit. Shumat ka eh. Yun yung metrics ng game. Okay, sige. Mukhang napaisip si Evie dito, direct. Ako, medyo malalim tong tanong. Parang super tricky niya. Ako tingin ko kung kailangan kong mamili dito sa malaman kung ang hinaharap tsaka yung bumalik sa nakaraan. I think pipiliin ko yung bumalik sa nakaraan. Pero not to stay there. Just to remind my old self na parang, gawin mo lang yan kasi makakaalis ka rin dyan. Parang ganun. Or tama yung direction mo or mali ang direction mo, huwag ka dyan, dito ka. Mga ganon. Just to guide my old self. Parang ganon. So, pero not to stay there, just to be the guide of my old self. Kasi gets ko yung alalang-alala ko pa ko ng mga nangyayari sa akin in the past, lalo-lalo na yung childhood, high school life, mga ganyan, which yun yung pinaka-colorful ng buhay. Parang ganon. Kaya ako, kung kailangan ko lang mamili, doon ako pupunta sa past. Kasi ayoko nang malaman yung hinaharap kasi gusto ko siyang i-build. Ayoko nung talaga sa spoiler. Pinaka-ayokong may spoil. Pati sa movie siguro. Kahit ayaw sa mo. movie, yung kunyari sa misis ko, nanonood ng, kunyari may series kami pinapanood, tas in advance niya, na may ginagawa ko, tas kukwento niya sa akin, papatayin ko talaga yung TV or papaistapin ko siya. Kasi ayoko malaman, ayoko may spoil. Ganun din naman dito. You don't wanna know what the future holds, but you're rather prefer to go back into the past, not to change anything, Not to change anything. but just to remind yourself. Para tong coffee with your younger self. Oo. Pero kung kailangan ko lang mamili, ha? Kung kailangan ko lang mamili. Pero kung wala naman niyang pagpipilian, okay na ako ngayon. Parang I just want to live in the present. Parang, sige, kung ano mang meron sa past, okay na yan. Tapos na yan eh. May mga lessons dyan, may mga may nangyaring maganda. Sige, nice. Baon-baon ko yan today.
Yung future, hindi ko na rin para puntahan yan kasi nga, ako talaga may spoil. So, kung ano na lang meron ngayon, Let's see. let's see kung ano mangyayari. And welcome back sa Life Over Whiskey. Alright, so EB, para sa iba, paano mo ba mahanap ang right partner? For me, no, hindi mo to contradicting, pero for me, it's not really about finding. It's about attracting them. Parang ganon. Kasi based on my experience, na pinupush ko yung sarili ko to find someone. Pero na-attract ko na pala sila sa gilid. Hindi ko lang nakikita. Uy, parang jowa. Parang tingin ka na tingin sa malayo pero nandiyan na pala sa... Actually, ganyan din nangyari. Dun Talaga misis sa ko. jowa mo? Dati ng jowa mo? Before... Girlfriend. Itong misis ko, si Joe. So, ganyan nangyari. Parang, actually, ito alam niya rin naman, kung mapapanood niya to, nagde-date na kami, may ka-date pa akong iba. Oh, fuck. Parang ganon. The revelation. At alam niya. Alam naman. niya. That time. Pero hindi pa kami. Dating. So, Meron pong isang content creator na na-ospital. Baka ma-ospital ka pag uwi mo, bro. Hindi, alam niya rin naman to. So, ganon. Yun nga, yung point ko doon, as an example yun, ano pa ako nang sa iba. Pero ito, kasama ko na ngayon, no? Classmate ko, parang ganon. Yung right partner for me. Ganon din pagdating, based on my experience, no? At ito parang proven din naman, na na it's not really about finding. Yes, meron kang mga ideal person, susundin yung gut feeling, mga ganyan. Alam mo yung strengths na kailangan mo kasi weakness mo yon. Pero not to the point na ipupush mong mangyari. Pero pwedeng i-attract mo na lang. Paano gagawin yon? Kaya ako, I'm posting content. I'm showing my life online. Para imbis na ako yung lumapit sila sa kanila, sila yung lumapit sa akin. Parang ganon. So, kasi, yun By nga. showing who you are, if people resonate with you, they're the ones who will explore approach. natin. Oo. Parang ganon. Di tsaka naniniwala ako, kunyari, for the sake of conversation, ako hindi ako magaling. Let's say si Brian, sobrang galing. Greatness level. Ako parang, sabi mo, average Joe. Kunyari ganun, no? Pero, si Brian keeps on waiting for the perfect moment to post a video. Super technical siya and papost ko ng gantong araw ng gantong oras. Tapos ang pangalan ng niya, Life Over Whiskey. Ang problema, may isang average Joe na bigla naisip, pangalanan ko yung show ko na Life Over Whiskey. So ano nangyari? Kahit na siya mas magaling sa akin, pero ako na una, second class na lang siya. Diba? Napag-iwanan na. Napag-iwanan na. Bri, may I give my takeaway? Oh naman, go ahead, Direk. Ganda ng topic natin kasi, no? Mga na-realize mo, Direk. Yeah. Na-realize mo. Gusto ko i-address sa ating low barkada. If you feel or you think that you are the best, maybe you are. Or I would say it's a good thing that you feel that way. But always remember, meron taong tumulong sa'yo. So never forget to credit those people. And balikan mo sila pag successful ka na. Love that, Direk. Ako naman ang takeaway ko dito sa usapan natin, EB, no? Being successful comes in, I would say, phases nga. As I mentioned earlier. It comes in phases. If you are in your life, at your life right now, where you feel that kailangan mo muna mag-isa, then so be it. Let yourself grow. Plant your seed where you are right now. Huwag ka patalon-talon. Kasi marami dyan patalon-talon eh. Diba? Plant your seed, build your competence until such time na darating ka sa point na you realize na you can't do it alone anymore. And if that point comes, then accommodate. You might be surprised what the future will hold if you choose to be with a partner. And the right partner, that is. The right partner. Right partner. How about you, EB? Ako bro, yung takeaway ko, I think yung sinabi mo pagdating sa maging aware sa sarili so that alam mo kung sino yung pwedeng magpunan netong mga weakness ko,
mga ganyan. Kasi sobrang importante nun. Para tayong bulag kapag hindi natin alam yung hanap tayo ng partner or intention natin humanap ng partner pero tayo mismo hindi natin kilala yung sarili natin. Walang sense. Baka wala ring patunguhan. So it's important na maging aware kung malista kung ano yung strengths or weaknesses, kung saan tayo magaling or hindi magaling. Then, baka meron tayong either ma-attract or ma-pursue na partner para makatulong dun sa mga bagay na yun. So, ayun yung takeaway ko dun. Sa'yo, sa inyo. Maraming salamat, EB. Saan ka ba nila makikita? Where can they find you? Promote mo na naman ang social media handles mo. You can search me, EB Fajardo, EBFAJARDO. So, Facebook, Instagram, pare-pares lang naman sila. LinkedIn, YouTube. TikTok, EB Fajardo rin. EB_Fajardo sa TikTok. Ganun. Kasi walang EB Fajardo eh. Pero yun, doon nyo ako makikita. Follow nyo ako doon. Kung gusto nyo lang, panoorin nyo muna yung video bago nyo i-follow. At yun, sana meron kayo matutunan after nyo mapanood yung mga content ko doon. Yan, maraming salamat mga ka-whisky, mga ka-low-barkada. Sana marami kayong tutunan. Sabi nga nila direct, pag naka-whisky ka, Mas open ka. stay pogs! Cheers, guys. Sorry. Ganyan na lang. Cheers! Podcast na naman with Gerald at Brian. Aral lang pulutan sa inuman at kwentuhan. Pinagsamang veterano, parehong talentado. Ihanda ang may katbaso sa lames at intabado. Big Eyes Production.